Okay. Tayo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Advance Merry Christmas po. Tunay nga po na ang diwa ng Pasko ay si Kristo. Amen. Panginoon ng sanlibutan na siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya ay dinakila ng Diyos amang mapagmahal at binigyan ng pangalan higit sa lahat. Ang Mesyas, si Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang pangalan ng Jesus na ating Panginoon na magbibigay ng kaligtasan sa atin. Ang lahat sa langit at lupa noon ngayon, lahat ng nilikha ng Diyos ay pupurihin. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang pangalan ng Jesus na ating Panginoon na magbibigay ng kaligtasan sa atin. Ang sa langit at lupa noon ngayon, lahat ng nilikha ng Diyos siya'y pupurihin. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Patuloy nating pasalamatan at purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sapagkat ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaling, hindi nagbabago, hindi magpakailanman. Salamat, O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat.
O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, Diyos. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. 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 Oh, Jesus. Umulaan po tayong panalangin, Pastor Vic. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa iyong kaloob na araw ito sa amin. Salamat sa biyaya pa rin ng buhay, Panginoon, na aming pong tinataglay. Salamat sa magdamag na pamumuhinga, Panginoon, at kami nakaranas ng lubos na kapayapaan. At salamat din, Panginoon, sa pagkakataong itong muli kami po ay nagkatipon, Panginoon, sa iyong pangalan. At diling namin na paspasan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Panginoon, kayo po ang patuloy na mangusap sa pagitan ng iyong mga salita. At patuloy na dalhin mo kami sa mas malalim na diwa ng aming pong selebrasyon ito ng Kapaskuhan, Panginoon. At muli, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay na ito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, amen. Praise God. Wala si Brother Tony, wala Brother Will. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga natin. Siyempre naman, every morning is a blessing. Ano po? Yan, tayo ng mga Kristiyano ay dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos, no? Gaya ng ating ding inawit, ay huwag nating kaliligtaan na ang Diyos ay ating papurihan, pasalamatan. Ano ho? Yan ho ang dahilan din, no? Kung bakit po niya tayo ay nilikha. To worship the Lord Jesus Christ. Okay? So, ayos ko lamang magbahagi po ng apat na dahilan, no, ng panganib ng itong Kapaskuhan pong ito, no, the dangers of the season. Ang panganib nitong kapanahunan pong ito ng Kapaskuhan. Alam niyo po ba sa Biblia, noong unang Pasko ay marami pong mga serye ng mga panganib na sinuungan, no, at pinagdaanan nilang mga karakter ng Biblia sa unang Pasko. Katulad ho nung Magi, di ba? Yung mga pantas na galing pa ho sa silangan
na naglakbay dahil lang sa kanilang nakitang tala ay yun ay nangangahulugan para ho sa kanila na meron pong isinilang na isang world leader. Ano po? Ganun ho ang kanilang basa. No, dito pong tinuring ng mga astrologo, no? At maging sila ay mga tinuring ng mga lakal. At nang sila ay magtungo po roon at tungo sa direksyon ito pong tala pong ito, ay napadaan ho sila doon sa Jerusalem, no? Doon ho nila sinaliksik kung saan nga po ba itong isisilang na Mesiyas, no? At doon ay naligalig po si Herodes, di ba? Dahil tila parang siya ay magkakaroon ng kaagaw sa kanyang trono. Kaya ang ginawa ho niya ng kanyang pakikipag-usap ay tinawag po niya ilang mga dalubhasa sa kautusan upang tingnan niya itong hula na ito tungkol sa isisilang na Mesiyas. At ngayon natapawan nila na dito sa Bethlehem, no, na gaya rin ang inihula ng Mikas na doon sa lugar na ito isisilang ang Mesiyas. Okay, ang nakapagtataka lang, alam ng mga dalubhasa sa kautusan na doon sisilang yung Mesiyas at may mga senyalis na, no, katulad ng pagdating itong mga magi na ito doon sa Jerusalem na nagpapahiwatig na isinilang na yung Mesiyas. Ay, bakit hindi nila pinuntahan? Di ba? No? At gayon pa man, mula pa yung mga dayuhang ito na sa malayong lugar, ang siya pang nanguna sa paghahanap dito sa ating Panginoong Yesus. At gayon pa man, no, nung gilid ni Herodes sa kanila na wag siyang kalilimutan, no, balitaan kapag sila ay nakatagpo nila ang isinilang na sanggol at ang layunin niya, sabi niya, para naman ako ay makasamba sa kanya, sumamba rin sa kanya. Pero alam natin na hindi ho yun ang ganun ang intensyon nitong si Haring Herodes, kundi nais niyang ipapatay ang ating Panginoong Jesucristo. So dumaan ho yung pagkakataon na talagang sila po ay nakatagpo nila, no, sa biyaya ho ng Diyos, sa direksyon ni Puntala na yon ay natagpuan po nila ang ating Panginoong Yesus. At doon, nag-gesture nila, nung ito'y matagpuan nila, sila ay nagpatira pa, no, at sinamba yung bata, no. Kaya naniniwala po tayo, marahil doon sa panahon na yon ay ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi na ho sanggol, no, kundi siya po ay isa ng bata, no. Dahil baka kasinggulang na ho siya ni Kyle, no, ng mga pagkakataon po yun. Pero gayon pa man, no, ay nagpamalas po sila ng ganung uri ng pagsamba doon po sa bata, no, at sila ay nagandog, di ba? Nagandog sila ng mga handog na nauukol para sa isang hari, sa isang propeta at sa isang saserdote. Okay? Yung ginto, kamangyan at incense, mira, yun ang mga symbolical na figure na kung saan ay binibigay ito para sa isang propeta, sa isang hari, at gayon din para sa isang saserdote. Okay? Purihin po ang Panginoon. At nung sila ay umalis, no, ay sila ho ay sinabihan ng Diyos na wag na hong tumungo at bumalik pa kay Herodes sapagkat nanganganib ang kanilang mga buhay. Ano po, at higit sa lahat, ang panganib na nag-aabang sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya, nung sabi rito sa verse 16, galit na galit si Herodes nang malamang siya ay napaglalangan ng mga pantas, no? Okay, kaya't anong ginawa niya? Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ay may gulang na 2 taon pababa. Sinunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natitiyak niya sa mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Ramang malakas na panagoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Okay, purihin po ang Panginoon, no? So, dito pa sa mga bagay na ito ay bahagi po ng panganib na nasuungan ng ilang sa mga mahalagang mga karakter nung una pong mga Pasko, nung unang Pasko.
Okay, sa atin naman, makabagong panahon, no? Ano ba ang panganib na nag-aabang din ho sa atin sa panahon ng Kapaskuhan? Meron din hong 4 na mahalagang panganib na dapat po nating ingatan. Ano po? Ayan, sa tulong at biyaya po ng Diyos ay mapag-iingatan po natin ito, no? Una, yung pong tinatawag po nating doctrinal danger, no? O maingatan ho natin na hindi ho tayo mailigaw, no, ng mga pamamaraan at aral ng mga nasa sanlibutan sa kanilang pagse-celebrate ng Christmas season. Di ba? Madalas kasi ay yung ating nakamulatang mga tradisyon kung paano nating isineselebrate ang Christmas ay malayo sa biblical na pamamaraan. Ano po? Yan, katulad lamang ng petsa, no? Sineselebrate ng halos buong mundo ang petsa ng December 25. Gayong hindi naman talaga December 25 na ipinanganak si Kristo. So, isa sa mga mahalagang aral po ng Biblia na alam natin ipinanganak si Kristo. Di ba? Ngunit hindi doon sa ganung petsa na specifically na tinala ng Biblia. Kaya kaya nga po tayo, no? Na ang ilampas sa mga aral at turo ng tradisyon ng sanlibutan ay pag Christmas ay masikat pa si Santa Claus kaysa sa ating Panginoong Hesukristo, di ba? Maraming pinagigiliwan nila ang ganung uri ng mga pamamaraan para i-celebrate ang Christmas. At marami pang mga tradisyon na natin pong mga minana na pag sinabi natin tradisyon, aral, turo, pamamaraan ng sasanlibutan, turo ng tao. Okay, pag sinabi natin biblical, ay salita ng Diyos. Ano po? Yan lang naman mo yung aral, turo, at salita po ng Diyos. Okay? So, i-distinguish lang natin yung from the biblical doon sa traditions, no? Kaya nga sinasabi ni Kristo, no, lagi, no, sa kanyang mga disciples, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Liman, inuman, sapagkat maraming counterfeit Christ ang paparito. Kaya yung sinasabi na ang counterfeit Christ, no, tulad ng Christmas, ay si Santa Claus. Totoo ba? Yung isang gift-giving, hindi po ba? Kayong nawala sa sentro, yung diwa ng Kapaskuhan kay Kristo. Di ba? Kaya yung panganib din sa ilan ng mga Kristiyano na nakikiisa pa rin sa mga ganitong uri ng tradisyon na hindi naman dapat na ating pinaniniwalaan at ginagawa. Ano po? Pa rin. Okay? Diyan pa po tayo? Okay, isa sa mga danger of the season ay yung pong doctrinal danger, no? Ayan, pangalawa, yung personal danger. Okay? So, maaari tayong maipagpalit natin, no? Na yung magbahagi kaysa doon sa magpa-impress tayo sa tao. Okay? Impressing but not imparting. Di po ba? Yan, kadalasan kasi, yan din ang parang nakaanuhan ng kulturang Pilipino, no? Pagka Pasko, kailangan mayroon kang bagong damit, may bagong sapatos. Ano po? Kailangan masagana, no? Kaya nga na kahit maghanda ay talagang ipangungutang para makapaghanda lang. Di ba? Sakit natin mga Pilipino, no? Parang may maipabida lang, para magpa-impress sa tao, gagawin ng lahat, no? Sa anong paraan ay para magpa-impress. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi na dapat ganon ang ating magiging kalakaran, no, sa pagse-celebrate natin ng Christmas season. Di ba? So, might as well yung ginawa ho ng mga pastor, di ba? Matapos nilang matagpuan, gaya rin sinabi ng anghel na matatagpuan nila ang sanggol na nasa sabsaban, at sila'y nagtungo roon at kanila hong nakatagpo mismo. Gaya ng sinabi ng anghel, nagpatotoo sila, no? Itong mga pastor na ito, kila Maria, no? Tungkol doon sa pahayag ng anghel na ito sa magitan ng Diyos, ay sabi ni Maria, pinagbubulay-bulay niya yung mga natang pangyayari. At doon ay binigyan siya ng lubos na pagkakaunawa ng Diyos sa lahat ng bagay. At doon nila lamang kagalakan ng mga pastor nung matagpuan nila yung sanggol.
At pagkatapos po noon, sila'y bumalik. Ang sinabi ay doon ay ipahayag natin sa lahat ang ating na-experience na ito, di ba? So, yung mahalaga rin sa atin, tayo mga Kristiyano, alam natin na nagsimula ang ating relasyon sa Diyos, okay? Kahit hindi pa araw ng Pasko di po ba? Pero yung diwa ng Kapaskuhan, nung makilala natin personal si Kristo, ay yun ang ating, yun ang unang ating Pasko Di ba? Kung ayun ang ating birth, spiritual birth natin, ay maituturing ho natin yun ang kauna-unahang spiritual Christmas ho natin. Nung makilala natin si Kristo. Okay po? Yan. So sa ng pagtakbo ng buhay natin, sa buhay pananampalataya, mahalaga rin na sundan natin yung sinabi ng mga pastor, ipahayag natin sa lahat ang paghahari ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. Yan. So, sa halip na tayo po ay magpa-impress sa paglaki ng binibigay natin sa ating mga inaanak, mag-impart tayo sa Kanya kung bakit merong Pasko. Diba? Ibahagi natin sa Kanya si Kristo na siyang tunay na diwa na Kapaskuhan. Amen. Diba? So, samantalahin natin na hindi tayo, ang kapanahonan ito, hindi para magpa-impress sa tao, kundi para mag-impart ng habag ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay ho ba yun? Yan. Okay. Pangatlo, yung economic danger. Yan. So, ito talagang mapangharuyo ang tunog ng cash register, di ba? Sa mga mall. Di ba? Talaga naman yung paanyaya ng mga commercials na bilhin ng tao ang kanilang mga produkto, lalo na nitong mga Kapaskuhang ito, di ba? Yung paanyaya ng kaaway na gumastos. Tama ho ba yun? Yan. Kaya lumalaki itong pananamantala ng mga mapagsamantala, di ba? Dumarami ang mga gahaman, di ba? Yung araw ng mga Kapaskuhan. Kaya tumataas din ang krimen. Dahil minsan, sinasabi pa nung para meron kami maihapaganda sa Noche Buena, nango-hold up siya, para daw meron siya maipaganda sa Noche Buena. Andiyan pa ba kayo? Amen. So, huwag natin tayo matukso, marahuyo, itong galat na itong celebration na ito, dahil maaapektuhan yung atin mga gastusin. And later on, malungkot tayo dahil marami tayong babayarang utang. Diba? Ganyan yung mga kulturang Pilipino no? Tama ho ba yun? Amen. Amen. Talaga naman, pagka nakikita natin, para baga nahihikaya tayo, na gumastos, And later on, pagka labas ng labas, ang ating pera at walang pumapasok, ay, nako. Di ba? Okay lang, kung talaga merong sobra-sobra, okay lang naman ho yan. Hindi naman masama yung mag-celebrate tayo sa ganung pamamaraan, na magargo, na hindi naman maapektuhan yung atin savings at mga pananalapi para sa darating kong mga araw. Amen. Okay, yun ang pangatlo, yung economic danger, Sabi, spending more than we have, Naggagasa tayo higit doon sa ating makakaya. Okay po? Di kung wala tayong pambigay sa ating mga inaanak, di ba? Panalangin natin sila. Yun, napakagandang regalo nun. Share natin si Kristo, especially. Bigyan nating halaga. Kung wala tayo, di talagang ganun di ba? Ang mahalaga meron tayong Kristo, di po ba? Di ba? Meron tayong Jesus. Amen po ba? Kaysa kay Gcash. Di po ba? Yun Purihin po ang Panginoon. Okay, pang-apat, yung psychological danger, itong mga ito kaya talagang patungo roon sa pag-build up ng ng ating emosyon, Ganyan talaga ang Christmas Yung pangharuyo ng Christmas season,
talagang nagbi-build up, no, ng mataas na emosyon. Di ba? At ano naman sinabi ni Kristo, no, na nung anghel, di ba, sa mga pastor, huwag kayong matakot sapagkat ako may dalang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya pa talaga yung spirit of Christmas Kaya mananampalataya ka o hindi, talaga yung nang-build up ito ng kasiyahan, kagalakan, di po ba? Tayo nga mga Pilipino September pa lang talagang nag-i-start na yung pagse-celebrate natin ng Christmas Di ba? Kasabay pa rin maglabas ng isang persona na si Marijan. Di ba? Di ba? Sabi nga niya, sabi na siya raw ang father of Christmas, sabi ng mga tao O isipin niyo po yun. Kaya minsan papaliwanag siya, hindi ako ang father of Christmas, si Jesus. Amen. Amen. Yung natutuon sa persona, hindi doon sa tunay na persona kung bakit ito may Pasko. Okay po? Ayan. So, kaya nga, ito ay para tayong hinahalo ang lahat, no, sa pagdiriwang na ito. Para doon sa getting built up for a letdown, no? Para tayo ay bumagsak. Yung intention nun, kasi ganun ang mundo Pag ganun to tayo sa paraan ng mundo, na build up, pagbagsak nun, ay let down tayo. Kaya maraming nadidepress after ng Christmas. Ang daming ligpitin. No? Ang daming babayaran. Okay. So, yung psychological danger, mapanganib po yan. Kaya may na natin maingatan, no? Kung tama ang ating puso, kaisipan, kalooban, sa pagsa-celebrate natin ng Christmas season. Amen po. Salamat. Tayo po ay nakikiisa, no, sa gawain pong ito sapagkat minsan talagang tayo ay kinatagpo ng Panginoon. Minsan ang ating Diyos ay nagkatawang tao upang tayo ay tubusin, no? Naparito siya upang tubusin tayo sa atin mga kasalanan. From the cradle to the cross, no? Alam natin, no, mula doon sa sabsaban, from the manger to the cross, no, makikita natin na tinapos ni Kristo ang kanyang misyon sapagkat naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. At isa po tayo roon na dating ligaw. Amen po ba roon? Amen. Yan, na makapagpapatotoo tayo na dati tayo mga ligaw na mga kaluluwa. Ano po? So, gadang pag-ibig ng Diyos na ito sa atin, the greatest gift, no, na ginawa ho ng Diyos, na ibinigay ho ng Diyos sa atin, is the Lord Jesus Christ. The greatest giver, our Father, for God so loved the world, di po ba? And His greatest gift, no, for us, na tayo yung mga makasalanan, walang iba kundi si Kristo. And the eternal gift, no, of eternal life, na siyang binigay ho ng Diyos sa atin, na kung sino man ang sa kanyang sasampalataya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Glory be to God. So, nawa ay hindi ito maiwasan kasi nandito sa mundo no? Pero pwede tayo, hindi mawawala itong mga ganitong uri ng mga pagsa-celebrate ng mundo. Nandito tayo sa mundo Amen po ba? Kaya lang, dapat maging maingat tayo. Okay, yun lang naman ang sinasabi. Mag-ingat kayo na huwag tayong mailigaw ni inuman, no, sa ganung paraan ng mundo kaysa doon sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay namumuhay sa prinsipyo, batas, katwiran, kalakaran, pamamaraan ng hindi sa sanlibutan ito, kundi doon sa kaharian ng Diyos. Okay? Make a difference in this Christmas season, no? Yun ang siguro mensahe sa atin, make a difference in this world, no? Sa season na ito. Okay po? Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyong mga kaloob ng mga salita. Salamat sa ang kasaysayan ay hindi lamang istorya, Panginoon, na kung paano at kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, kundi ang ilan sa kanila ay dumaan sa serye ng mga panganib. At yung mga panganib na yon ang lalo pang naglapit sa mga tao pong yon sa iyo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, na sa aming kapanahunan, sitong sila sa mga tinalakay po namin panganib ng kapanahunan ito ng Kapaskuhan, Panginoon, ay tulungan po nyo kaming na maging maingat, Panginoon.
mapanuri kami lagi, mapagsiyasat kami sa mga bagay na ginagawa ng sanlibutan, Panginoon. Habang kami narito sa pansamantalang daigdig na ito, naniniwala kami na sasamahan mo kami. At gaya rin ng mga iyong pinangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Tulungan mo kami na makiisa, Panginoon, sa diwa, Panginoon, ang tunay din diwa nitong Kapaskuhan pong ito. Minsan, ang aming Panginoong Hesus ay dumating upang kami ay hanapin at iligtas, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ikaw, kaibigan, sa mga oras na ito, kung hindi mo tiyak ang iyong patutunguhan, yan ang dahilan kung bakit tayo may Pasko, si Jesus ay namatay, alang-alang sa ating mga makasalanan. Sa gayon, kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, ay tayo'y pagkakalooban ng Diyos ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit naparito si Jesus. At kung yan ang nais mo, bakit hindi mo tanggapin sa iyong puso si Jesus sa mga oras na ito? At ipanalangin mo ng taimtim sa iyong puso ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Akin pong kinikilala na ako po isang makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan, Panginoon. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Gayon din, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon ang aking buhay. Maghari po kayo sa aking buhay, Panginoon. Isinusuko ko po sa iyo ang buhay ko pong ito, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Okay? Pag-pray nyo na rin po yung pagkain natin. Okay, tayo po ay manalangin muli. Salamat po aming Ama sa biyaya ng iyong mga salitang ito. At gayon din sa mga biyaya ang aming pong tatanggapin, Panginoon, Yes, sa Lord. mga naipaganda po ng iyong pong mga anak. Hiling po namin na basbasan po nito at magbigay po sa amin ng lubos na kasiyahan, Panginoon, sa aming pisikal, gayon din sa aming ganang spiritual, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. May-enjoy namin ng the rest ng aming pong fellowship na ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan at amin pong maialay sa iyo pa, Panginoon, ang higit na nararapat na amin pong pagsamba, paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Hingi po namin, Ama, ang iyong basbas, ang patnubay ng Diyos Anak, at ang patuloy na pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Sa ngalan po, ang iyong pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen, amen. Okay. So, kaway-kaway, kaway-kaway. Ayan, kaway-kaway. Ayun, yun, kaway-kaway. Ayan, Brother Jess. Dadalan. Ayan. So, yan. Okay. Siyempre. Okay, kaway-kaway.